Yun yung gagawin natin, isasalang ulit natin sa machine. Tapos, mabawasan yun para pumasok na siya ng sagad. Kasi yung sa Mini Predator, walang, kahit naman dito, walang kwenta halos itong ano dito. Sisingaw pa rin yan pag dito lang sa leeg yung o-ring niya. Sisingaw yan. Kaya ko lang nilalagyan yan. Isin nga, sabi ko, para maiporma nila. Kung kailangan ibalik ng konti, hakab pa rin siya. Itatama lang nila kung saan nakaposition etong quick fill at saka yung gauge ng regulator. Kasi dito, regulator na itong ilalagay dito. Sayang wala tayong dalang regulator. Yan, dapat nakaganyan. So kung iikutin mo pa yan at papasok pang ganon, ayan, medyo, ayan, okay din. Tapos yung gauge nandito. Okay din yan. Kaya lang, hindi pa sasagad. Ano pa yung o-ring niya. Pero yung o-ring sa loob, kagat na. So yan, yung ganyan tayo gumagawa ngayon. Ayaw natin kasi nung pag ano, sabihin ako, grabe naman itong gumawa. May ipapamasin pa. Kinuha sa akin is perfect o sakto. Pagkatapos may ipapamasin pa. So dito pa lang inaagapan na natin. Ayaw natin na magtatampo sa atin yung si Sir Ed naman ganoon ang ginawa. Hindi naman maayos kausap. So yan, ayaw natin ng ganoon. Ang ano natin, ano rin yun kasi hindi maiiwasan na ako yung mali kapag gano'n. Alam ko nang may depresya, tapos pinilit ko pa. Wala ako yung kasi nangyayari, walang pakialam kung bahala siya. Total na ipadala ko na siya nang magpamasin siya. Sa atin, as much as possible, dapat sincere tayo dapat doon sa mga taong nagtitiwala sa atin. Wag nating sirain yung pagtitiwala nila. Hanggat maaari, kung talagang may kulang pa rin at hindi pa rin perfect yung gawa, at least pinilit natin yung makakaya natin. Honestly, ginawa natin. Hindi tayo nandadaya o alam naman natin na may problema, tapos pa rin natin kasi nandyan na, nakaprepare na, gipit na sa oras. So ayun, yung natin sa ngayon, dun lang muna. Yun lang muna yung pasensya na kayo at madalang tayo makapag-video sa ngayon, pero paplano ako later on sa mga susunod na week siguro ay pupunta ako ng yung magpe-pest control tayo ulit para din matesting yung airgun ko na wala pong firearm dito. Ito mga laruan lang to, mga laruan na airgun pangkaraniwan na ginagamit paglilibang, paghahunting sa gubat. Yan. At pinaplano ko nga na later on sa firing range na ako mag zero. Yung firing range doon sa probinsya namin. May mga firing range po dyan na magagamit natin para sa pagsisiro, kasi kailangan natin na yung airgun natin is condition tsaka para matesting ko yung mga barrels na ginagawa ko. Kailangan matesting siya sa long range, and then ayun. So ito, yun na lang naman ang kulang. I-trim ko na lang ng konti. Mas maganda yan kaysa dun sa kapos naman yung thread.
Kaya sa akin, kasi yung ganyan, may ano ka pa, may para mabawasan siya. At least yung bawas, okay. Pagdagdag, di na tayo talaga makakapagdagdag niyan. Kaya, gano'n ang ginagawa ko. So, okay lang. Mayroon pa siyang free na 2 o-ring. Ibang size ito. Either mas mataba ito ng konti para kung sakali. Pero yung dito, ito talaga, pang regulator talaga. Matibay na o-ring to. Ito yung, bumibili talaga ako nito para dito. Para yung ilalagay mo, hindi kasing katulad nito mga o-ring na ganito. Ito yung o-ring na pang regulator talaga. Nagpo-provide talaga tayo niyan para naman talagang asin parang nilagyan mo siya original na regulator. Although, power plenum siya. So, hindi naman natin kailangan ng na kita. Actually, itong price nito, dati, dinadagdag natin yan doon sa kumukuha niyan. Ngayon, sa akin na lahat yung binabawas. Kaya konti lang naman po yung naipapatong natin dyan. Parang binayaran lang yung labor ko kasi materialis pa nito. T6 alloy ito. 6061. So, ang ano dyan, bukod dun sa presyo ng materialis, parang binayaran lang yung labor ko sa paggagawa nito, ng materialis na to, para maging power plenum. So, pasensya na kayong init. Sige na, ano muna tayo, hindi na rin ako nagbukas ng bintana kasi papasok yung lamok o kaya yung ingay. Although lalong sa nagingay yung mga aso, yung tumatahol. So, hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyo lahat. Kita-kita po tayo sa channel.